A blessed and Merry Christmas to each and every one of us, mga kapatid. Hallelujah! Salamat sa Panginoon at ngayon ay Biyernes na naman. Praise the Lord! And sasabihin ko lang po itong verse na ito in Matthew 1 verse 23. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Emmanuel, which means God is with us. The Prince of Peace, the Mighty One, and the ever-living God. Hallelujah. Let us all continue to praise and worship our living God. Oh, praise your name, O Lord God. Hallelujah. Jesus.
Our God is with us. Yes, Prince of Peace, Prince of Peace, our mighty one, the ever-living God. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Oh, and everything I have, I give to you, Lord, the one I live for. I live for you, and all my days are gifts from you. I pray you choose them as you want me to. You said for you, and angels come and adore you, and we, your children, worship you. And you are my love, you are my God, and I lay down my life for you. You are my love, the one I love. No one could ever take your place. You are my world, and you are my God, and I lay down my life for you. And you are my love, the one I love. No one could ever take your place. Oh, Jesus, you are my Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, you are my Lord. You are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Yes, Thank you, Jesus. Yes, oh God. Yes. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Duwalhatiin, dakilain ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon. O Diyos, maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat oras, panahon, o araw na dumaraan sa aming mga buhay, Panginoon. At salamat, Panginoon, at baya mo, O Diyos, na sa araw na ito, Ikaw yung aming mabigyan ng kapurihan. Ikaw, O Diyos, ang mabigyan namin ng karangalan, O God.
Salamat sa bawat buhay na nakikinig at nanonood, Panginoon, sa iyong mensahe sa umagang ito. At salamat, Panginoon, dahil alam namin, O God, na sa bawat araw, Panginoon, na ginagawa mo sa amin, O God, ay patuloy na nakikita namin ang iyong pagmamahal at pag-iingat, O Diyos. Panginoon, marami pong salamat. Salamat sa kalakasan. Salamat sa buhay. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin, O God. Panginoong Jesus, salamat sa iyong walang katumbas, Panginoon, walang kapantay na pagmamahal, Panginoon, para sa amin, O God. O Diyos, maluwalhati ka sa aming mga buhay, sa aming iniisip, sa aming ginagawa, sa aming mga binibigkas, Panginoon. Mayamang ang iyong dakilang pangalan ang siyang mabigyan namin ng kaluwalhatian, O Diyos. Panginoon, maraming pong salamat. At mayamang ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na mangusap sa bawat isa na nakikinig ng iyong mensahe sa araw na ito. Samahan niyo po kami ng iyong Santong Espiritu. Samahan niyo kami, Panginoon, O Diyos, upang maunawaan namin ang iyong salita, upang patuloy itong mangusap sa aming mga puso, O Diyos. Ito'y magrema, Panginoon, sa aming mga puso. At alam namin, O Diyos, na sa bawat araw, O God, patuloy na iyong salita ang magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at katagumpayan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa araw na ito. Muli po sa iyong lahat, ang papuri, ang kadakila at kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Magandang araw po sa bawat isa, at muli po ay narito tayo upang makinig at mag-aral ng kanyang salita. At salamat sa Diyos dahil alam natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal ay hindi kumukupas kahit kailan. Sa umagang ito ay samahan niyo ako sa aklat ng Matthew chapter 1 verse 23. Aklat ng Matthew chapter 1 verse 23. Sabi rito ay, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Sa araw na ito ay nais kong mangusap sa paksang kasama natin ang Diyos. At naniniwala ako, kapag kasama natin ang Diyos, ay patuloy nating makikita at patuloy nating mararanasan ang kanyang kabutihan. In the book of Matthew, ito yung katuparan na sinabi ng mga propeta na kung saan ay manganganak ang isang birhen at ito ay papangalan ng Jesus. In the book of Matthew, ito yung unang libro ng New Testament. But in between, in the Old Testament and the New Testament, ay makita natin this the 400 years na kung saan ito yung silent na kung saan ay walang miracles o walang dreams, walang vision, walang healing na ginawa ang Diyos. At hindi natin masasabi na ito ay tahimik ang Diyos, but sa pamagitan ng panahong ito ay nagsarado ang aklat ng Old Testament in the book of Malachi chapter 4 verse 5 to 6, at sabi rito ay, Look, I will send you Elijah, the prophet, before the great and terrible days of the Lord's arrive. He will encourage fathers, their children to return to me, so that he will not come and strike the earth with judgment. No? Kung titignan natin ang aklat ng Malachi, ay nagsaray dito sa isang judgment, o isang kaparusahan, o sabi sa Tagalog, ito ay isang sumpa. But kung tignan natin nung buksan ang aklat ng Matthew, there is a gap of 400 years during that time at maraming nangyari sa bansa ng Israel. The nation of Israel ay maraming bansa ang sumakop sa kanila during that time, like the nation of Greek, Egypt, Syrian, until the Romans gained control of Israel. No?
Kaya kung titingnan natin, pag binuksan natin yung New Testament, ay makita natin parang ibang-iba na, different atmosphere ang pagbukas ng Book of Matthew. Because there's under Roman Empire. Kung sila na, ang Roman na ang nakakasakop sa kanila. At naniniwala ko, ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon na nilaan ang Diyos. The book of Matthew is very important because dito nakatala ang lahat ng saling lahi magmula kay Abraham, kay Jacob, at hanggang sa ating Panginoong Jesus. At sa umagang ito, o sa araw na ito, ay nais kong bigyan ng tatlong bagay na magbibigay sa atin ng kaalaman upang makita natin ang kabutihan ng Diyos. Sabi ko nga kanina, ay nais kong mangusap sa paksang kasama natin ng Diyos. Number one, kapag kasama natin ng Diyos, He assures us that God is in control. Sinisigurado ng Diyos na kapag siya ang kasama natin, ay siya ang mamamahala o siya ang may kapangyarihan ng lahat ng bagay. He assures us that God is in control. Matthew chapter 1, verse 1 and 2. Sabi rito ay, this is the record of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers. Nais ko nga buksan ulit yung Matthew chapter 1, but in 16 to 17, hindi ko na babasahin lahat magmula 1 hanggang 17, but yung dulo na lang in Matthew chapter 1, verse 16 to 17, sabi rito ay, Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Mary gave birth to Jesus, who is called the Messiah. All those listed above include a 14th generation from Abraham to David, 14 from David to the Babylonian exile, and 14 from Babylonian exile to the Messiah. Sabi rito ay, yung saling lahi, ay meron itong 14 na saling lahi, a 14th generation. No? Kaya nga kung titingnan natin sa book of Matthew, ay titingnan natin na kapag ang Diyos ang kasama natin, ay makita natin kahit gaano pa itong katagal, ang Diyos ay merong ginagawa. Magmula Old and New Testament, sa pagitan nito, dahil sa 400 years na pagitan, ang Diyos ay may ginagawa. Kung tingnan natin ang book of Matthew, ay si Matthew ay isa itong, sabi natin, na isang tax collector. At alam niya kung paano yung magdagdag, at alam niya kung paano ang magbawas. No? But sa mga Hudyo ay napakahalaga yung bawat significant ng bawat numero. Kung titignan natin, may tatlong sale ng 14th generation. First, what the meaning of 14th generation? No? Kung titignan natin yung Matthew 16 verse 17, tatlong beses itong sinabi, there's a 14th generation from Abraham to David. There's a 14 from the generation, or 14 from David to Babylonian exile. At sabi rito yung pangatlo, there's a 14 generation from Babylonian exile to the Messiah. Ibig sabihin, 14 na saling lahi ng tatlong beses. No, kaya kung titingnan natin, in the book of Matthew, at pag sinabi natin inuulit-ulit, yung sinasabi rito ay meron siyang dapat ipunto at meron siyang dapat ipahiwatig sa mga taong nagbabasa at nakikinig. We remember Matthew, sabi ko kanina, siya isang tax collector. At kung pag-uusapan na patungkol sa numero, ang mga Hudyo ay napakahalaga sila about sa numero. He recognized 14 is the product of two important number. No? Pag sinabi yung 14 is product of two important number. Ano yun? 7 and 2. No? Pag sinabi natin yung 7, dalawang 7 is 14. Ito ay hinati sa dalawa, 7 and 2. Ang mga Hudyo ay pinag-aaralan, ina-analyze yung symbol at numero at kahulugan ng bawat numbers, no? There's a deeper truth about the simply counting ng mga numbers, no? 7 is the number of perfection.
completeness, the perfect numbers, a sacred number, o the emblem of Israel. No? Kapag sinasabi natin number 7, ay pumapasok kagad sa isipan natin, this is God's number. Ano? Pag sinasabi natin ito ay number 7 ay isang perfectong number because ito ang number ng Diyos. No? Kaya nga yung iba, no, lalo sa mga sport ay napakalaga sa kanila yung number 7. Ano kahulugan ng 2? The 2 is the number of witness. No? Ang isang testimonya, may establish lang ito kapag meron dalawang nagpapatotoo. Ito ay sa Deuteronomy chapter 17 verse 6. No? Ang hatol ng kamatayan ay gagawad kung may 2 o 3 saksi na magpapatotoo. Hindi sapat yung isa lang, but sabi rito, mahalaga yung 2 nagpapatotoo. Kaya nga napakahalaga sa isang tao, lalo na kapag ito ay nagbabalita, huwag ka kagad maniniwala kung siya pa lang ang nagsasabi. No? In biblical way, kailangan 2. No? Kukuha na ng 2 na magpapatotoo patungkol sa sinasabi niya, lalo na kung ito ay sa iyong leaders o sa iyong pastor. No? Lalo na kung ang taong ito ay nais lang siraan yung leaders mo. No? In biblical way, kailangan 2 o 3 ang nagpapatotoo. 2 is the number of witness. 7 is the perfection number. At ito ay yung emblem o simbolo ng Israel. The book of Matthew is pointing at genealogy was a perfect testimony na si Jesus ang Messiah, the promised and the anointed one. Kung 3 salin, ang 14th generation, 3 is divine number. So the 3 is set of generation represent the image of divine of history of Israel. Pero kung titingnan natin yung saling lahi, no? Magmula Matthew chapter 1 hanggang 16 to 17, ay maraming dinaanan ang mga saling lahi. At kung titingnan natin ay kung mula kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, hanggang makarating to sa ating Panginoong Jesus, ay may mga pinagdaanan tong iba't ibang lahi. But kung titingnan natin ay parang yung mga ibang lahi rito, yung pinagdaanan ay parang hindi naman ito qualified para pagdaanan ng ating Panginoong Jesus. But sa lahat ng bagay, gano'n man ito karumi, gano'n man ito makasalanan, ay pwede itong gamitin ng Diyos. Kung titingnan lang natin yung Matthew chapter 1 verse 5, ay sabi rito ay Rahab, nabanggit doon yung Rahab, who was one of prostitute, mentioned in Matthew chapter 1 verse 5. No? Sino pa yung nabanggit doon? No? Si Ruth. Sa verse 5. Si Ruth, hindi naman siya yung Hudyo, siya ay Moabite. Isang hintil na kung saan ay nakasama rito na si dinaanan ng saling lahi patungo sa ating Panginoong Jesus. In Matthew chapter 1 verse 10, ay si King Manasseh was the worst and king ng Israel. Bakit? Kasi kahit yung kanyang mga anak, inoffer niya ito bilang sacrifice na susunugin. Kung titingnan natin yung mga nagdaan nito na saling lahi, magmula kay Abraham hanggang sa ating Panginoong Jesus, may mga pinagdaanan to, masasabi natin na parang, Panginoon, bakit dumaan ka sa ganitong henerasyon o saling lahi, mga lahing ito ay, hindi naman karapat dapat mong daanan. Pero sabi ko nga, ang lahat ng bagay ay may dahilan, ang lahat ng bagay ay may purpose, no? Ang lahat ng bagay may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Gaano man tayo kasama, gaano man tayo karumi, no? Kapag ang Diyos ang kasama natin, kapag ang Diyos ang tumawag sa atin, magiging tayong busilak na ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sabi ni Matthew chapter 1 verse 5, Salmo, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. Ito yung mga pinagdaan sa verse 10. Si King Hezekiah, the father of Manasseh,
Manasseh the father of Ammon, and Ammon the father of Josiah. Ito yung mga pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus, but ang sabi nga natin ay, yung mga lahing ito ay sabi natin, like Rahab, ay isa siyang prostitute. Pero dito dumaan yung lahi ng ating Panginoong Jesus. No? Ang point dito ay, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ibang ikaw ay napakasamang tao, maging ikaw man ay isang hintil, maging ikaw man ay isang napakasamang hari, ay huwag kang magugulat dahil ang lahat ay pwedeng baguhin at pwedeng mabago ang buhay kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo. Amen? Kaya nga sa atin dito, huwag kang magugulat. Minsan makita natin yung isang tao parang ang taong ito napakasama, ang taong ito ay napakarumi, no? Ang taong ito ay mamatay tao, pero later on nakita natin siya ay ginamit ng Diyos. No? Kaya nga napakahirap minsan humatol o maghusga sa isang tao na hindi mo pa siya lubusang kilala. No? Napakaganda kapag nakita natin ang isang tao, no? One day sasabihin natin na ikaw ay gagamitin ng Diyos. Number 2, kapag kasama natin ng Diyos, He remind us that God can do the impossible. Pinapaalala ng Diyos na kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay. Kapag kasama natin ng Diyos, He remind us that God can do the impossible. Lucas 1, verse 34 to 37. Paanong mangyayari ito ngayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang may banal at tatawaging anak ng Diyos. Sa 36, hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayunman, nagliis siya at ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya ay matanda na. Sa verse 37, ay sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? Kapag kasama natin ng Diyos, pinapaalala niya na lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Kung titignan natin sa bawat buhay ng isang tao, ay makita natin parang imposible man na mangyari ito, no? Pero sa Diyos ay ang lahat ng bagay ay posible. Sabi nga sa verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. The virgin birth complete the circle. Kung ang ating titingnan ay nanalangin ng Diyos si Adam, ay hindi siya gumamit ng tao ano pa mang bagay, no? Gumamit siya ng Gumamit siya ng alikabok, at ito'y kanyang hiningahan, at ito ay nagkaroon ng buhay. Nung laki niya si Eva, gumamit siya ng tao. Gumamit siya ng lalaki, at pinatulog niya si Adan, at kinuhintadyang nito at ginawa niya itong babae. Nung tayo likhain ng Diyos, siyempre, ginamit niya yung ating magulang, isang babae at isang lalaki. Pero kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, gumamit siya ng a virgin woman na kung saan ay, walang ama, pero merong babae na kung saan ay a virgin woman. No? It's a complete circle, magmula kay Adan, nagtapos ito sa isang birhen na babae. At naniniwala ako sa lahat ng bagay, ay yung mga imposibleng bagay ay pwedeng mangyari kapag ang Diyos ang kasama natin. At pinapaalala ng Diyos, maaring sa ating bagay, sa ating buhay, may mga bagay na imposibleng mangyari, pero ay nakikita natin, parang Lord, ang hirap mangyari nito. Parang Lord, ang hirap mangyari ang mga bagay na imposibleng mangyari. But salamat dahil nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos.
Number 2, sabi ko kanina, kapag kasama natin ng Diyos, He remind us that God can do the impossible. Number 3, kapag kasama natin ng Diyos, God still keep His promises. Isaiah chapter 7 verse 14, the Lord Himself, He will give you the sign, and look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and He will call him Emmanuel, which means God is with us. Sabi ko nga kanina, no? Ito yung Book of Matthew, ito yung katuparan ng pangako. Ito yung katuparan ng prophecy ng lahat ng propeta. In Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuting kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang lahat ng bagay nagkakaugnay-ugnay ayon sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Pag sinabing kasama natin ng Diyos, He assures us that God is in control. He reminds us that God can do the impossible. Kapag kasama natin ng Diyos, God still keep His promises. At sa araw na ito, may mga bagay na minsan ay mahirap maunawaan. At sa araw na ito, may mga bagay na minsan ay hindi natin maintindihan. But like Virgin Mary, sabi niya ay, mangyari sa akin ang iyong tinuran. At sa umagang ito yung maging ating puso. No? Ito yung ating maging kaisipan. No? Sa bawat salita na ating naririnig, ay pwede nating panghawakan, pwede nating lahat ng ito ay hindi ito mawala sa ating mga puso, dahil alam natin ang Kanyang pangako ay hindi magbabago. At ang conclusion, Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon His shoulder, and His name will be called Wonderful, Counselor, a Mighty God, Everlasting Father, a Prince of Peace. Panginoon, sa araw na ito, marami kaming bagay na minsan na hindi namin maunawaan at hindi namin maintindihan, Panginoon. Ngunit nais po namin, O Diyos, sa lahat ng oras, ito ay pagkatiwala sa iyo. Mahirap man, Panginoon, minsan di man namin maunawaan, O God, ay nais namin, Panginoon, na sa araw na ito, anumang kabilisahan, amang alalahanin, Panginoon, anumang bagabag sa aming mga buhay, Panginoon, O Diyos, ay lahat ng ito ay pagkatiwala namin sa iyo, God. Lord, salamat po. Salamat sa gawin ng Panginoon sa aming mga buhay. At alam namin, O Diyos, na sa lahat ng oras, Ikaw ang gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat sa iyong pangako. He assures us that God is in control. He reminds us that God can do the impossible. God still keep His promises. At sa araw na to, a blessed Christmas to everyone. At naniniwala ako, Jesus is the reason for the season. God bless po sa bawat isa. Jesus is the reason for the season. For this month of December, let us all together ponder the real meaning of Christmas. Samahan niyo kaming alalahanin muli ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. On behalf of JCLG IIM, have a blessed Christmas, everyone.